Mga kahuan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo. Update today. Naglandfall na nga po itong bagyong Maymay sa bayan ng Magsingal, Ilocos Sur. At huling namataan naman po yung sentro nitong bagyo dito po sa may vicinity ng San Juan, Ilocos Sur at bahagya na nga pong humina. At ito po may taglay na po na hangin na abot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 110 kilometers per hour. Sa kasulukuyan, kumikilos po ito pasilangan sa bilis na 10 kilometers per hour. So asahan po natin habang tumatawid po ito sa mga bulubunduking lugar dito sa Northern Luzon ay masihina na po itong bagyo. Ngunit asahan pa rin po, meron pa rin pong mga malakas na hangin at malalakas na mga pag-ulan dulot nitong bagyong Maymay dito po sa Northern and sa may Central Luzon. But dito naman po sa may Southern Luzon area maging sa western section ng Visayas, inaasahan naman po natin yung epekto ng habagat o yung southwest monsoon. So expect po natin magiging maulan pa rin po dito sa Metro Manila, Calabarzon, maging sa Mimaropa and sa may Antique. So inaasahan po natin yung mga pag-ulan, mga panakanaka at mga kalat-kalat din po na mga pagkulog, pagkidlat ngayong araw. Other parts naman po ng ating bansa, kung mapapansin po natin ay wala po masyadong mga kaulapan. So generally fair weather conditions po tayo ngayong araw. Although may chance pa rin po ng mga thunderstorms, especially po dito sa may areas ng Visayas and Mindanao. And meron din po tayong binabantayan na isa pang bagyo na nasa labas pa ng ating area of responsibility, itong bagyo or Typhoon Dolphin at malayo po ito sa ating mga kalupaan. Ito po nasa mahigit 1,450 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. So sa ngayon po ay ito po'y gumigilid dito sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit may mga dagdag po tayong impormasyon about dito sa bagyong Dolphin maya-maya. Dito po muna tayo sa latest forecast track and intensity nitong bagyong Maymay. Sa ngayon nga po ay tumatawid na itong bagyong Maymay sa mga kalupaan ng Ilocos Sur at inaasahan natin ngayong umaga ay masihina pa ito habang ito po'y may interaksyon sa mga kabundukan dito sa Northern and Central Luzon. Inaasahan po natin by this morning ay maaaring mag-downgrade na bilang isang tropical depression na lamang itong bagyong Maymay. So masihina po ito. And kung mag-downgrade na po ito bilang isang tropical depression, ay mas mababa or bababa na din yung mga antas ng ating mga wind signals mamaya sa next na mga bulletin issuances natin. By this afternoon or evening, inaasahan naman po natin from tropical depression, masihina pa siya bilang isang low pressure area na lamang. And by that time po, afternoon or evening today ay maaaring nasa may coastal waters na po ito either ng Cagayan or ng Isabela. And eventually, ay yung remnant low pressure area ay sasama naman dun sa bagyong Dolphin na nasa lapas pa ng PAR. Ngunit sa ngayon, may wind signal number 2 pa rin po tayo dahil tropical storm category pa rin po ito sa may areas ng Ilocos Norte, northern and central portions ng Ilocos Sur, western portion ng Apayao, sa Abra, western portions din ng Kalinga, and sa may mountain province. So hanggang 88 kilometers per hour na mga bugso ng hangin po yung kanilang mararanasan dyan ngayong araw. And para naman po sa mga areas na may wind signal number 1, ito po yung mga naka-highlight na blue. Yun po ay mararanasan po natin yung mga hanggang 61 kilometers per hour ng mga bugso ng hangin dito po sa nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, northern portion ng Pangasinan, maging dito po sa may nalalabing bahagi din ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, maging dito po sa may southern portion ng Babuyan Islands, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, and sa may northern and central portions ng Aurora and sa may La Union. So inaasahan nga po natin in the next few hours kung mag-downgrade na nga po itong bagyong Maymay bilang isang tropical depression, mas kukonti na po yung mga probinsya na may wind signals. And kung maging low pressure area na lamang ito, ay magli-lift na po tayo ng wind signals within today.
Para naman po sa ibang lugar na wala naman pong wind signals, maaari pa rin po tayo makaranas ng mga pabugso-bugsong hangin naman dulot nitong southwest monsoon at yung periphery o gilid nitong bagyong Maymay. So from today until Saturday, August 8, ay posible pa rin yung mga pabugso-bugsong hangin sa malaking bahagi ng ating bansa. Para naman po sa babala para sa mga malalakas na mga pag-ulan, inaasahan po natin ngayong araw ay meron pa rin pong mga matitinding mga pag-ulan na hanggang 200 millimeters. Ito po yung mga probinsya na nasa orange. Within 24 hours po ito, no? Ito po'y mararanasan dito sa Ilocos Sur, La Union, Benguet at sa may Pangasinan. Sila po yung makakaranas ng mga pinakamatitinding pag-ulan dulot nitong bagyong Maymay. And kung meron po silang ganito na mga pag-ulan ay expect po natin posible yung mga numerous o mga kalat or yung mga widespread na mga pagbaha, and posible din tumaas yung mga level ng tubig natin. Posible din dahil nga po na-expose na po or matagal na nga pong inuulan yung mga areas na ito, ay posible po yung mga landslide. So doble ingat po sa ating mga kababayan dyan. 50 to 100 millimeters naman po na rainfall in 24 hours ang ine-expect natin dito sa mga probinsya na nasa yellow. So yan po ay sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, maging dito po sa Occidental Mindoro. So ito po, dito po sa Northern and Central Luzon, mostly dahil po ito sa bagyong Maymay. Pero dito po sa Southern Luzon, ay ito po'y epekto na ng habagat. Pagsapit naman po bukas, so araw po ng Friday, August 7, inaasahan po natin by that time ay malulusaw na or maging low pressure area na po yung ating bagyong Maymay. So ang magiging dominant na weather system po natin ay yung habagat na o yung southwest monsoon. Now ito pong typhoon Dolphin o yung bagyong Dolphin ay paiigtingin po nito o hihilahin naman po niya yung habagat patungo dito sa Luzon and the western sections of Visayas. So expect po natin, no, kahit wala na pong bagyong Maymay ay patuloy po yung ating mga pag-ulan bukas hanggang over the weekend dito po sa Luzon and western section of Visayas dahil po sa habagat na pinaigting o pinalakas nitong bagyong Dolphin. Dahil ina-expect po natin itong si bagyong Dolphin po ay kikilos po generally pakanluran. So habang papalapit po ito or habang kumikilos po ito pakanluran ay hihilahin din po niya yung habagat. So, meron pa rin po tayong nakataas na weather advisory. Ine-expect pa rin po natin yung mga malalakas na mga pag-ulan naman bukas hanggang over the weekend dulot ng habagat, especially dito po sa areas ng Occidental Mindoro for 100 to 200 millimeters of rainfall po yan. Malalakas po ito ng mga pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha and pagguho ng lupa. And 50 to 100 millimeters naman po ng mga pag-ulan dito po sa Antique, Cavite, Batangas, Bataan, Zambales, Pangasinan, Benguet, La Union, and Ilocos Sur. So kung mapapansin po natin, wala na po tayo masyadong weather advisory na itinaas dito sa Northern Luzon area dahil by that time nga po ay nalusaw na po yung bagyong Maymay. By Saturday, August 8, inaasahan din po natin, patuloy nga po yung epekto ng habagat and mas dumami po yung areas na makakaranas ng mga matitinding pag-ulan dahil mas malapit na din po yung bagyong Dolphin dito po sa Pilipinas by that time. And 100 to 200 millimeters po yung mga pag-ulan natin. Ina-expect natin sa La Union, Benguet, Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. Now take note nga po, matagal nang inuulan yung ating mga kababayan dito po sa areas ng Northern Luzon and even some parts ng Central Luzon. So, maaaring saturated na din po yung ating mga kalupaan dyan. And yung mga ganitong pag-ulan pa, kung dadagdagan pa natin ng malalakas na mga pag-ulan, yung mga kabundukan natin, no, maaari nga pong mag-cause ito ng mga landslide. So, iba yung pag-iingat and kung kailangan nga po natin ng mga evacuation measures, ay mag-contact na po tayo sa ating mga local government units. 50 to 100 millimeters naman po ng mga pag-ulan ang ine-expect natin sa Sabado sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Pangasinan, Tarlac, Pampanga,
Cavite, Batangas, and sa may Antique. Pero kahit ito lamang po yung hinighlight natin dito no, na mga lugar, ay maaari din po makaranas ng mga makulimlim na panahon, mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, yung malaking bahagi din po ng Luzon, kabilang na nga po ang Northern Luzon, Central Luzon, and dito rin po sa may Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, and some parts po ng Western Visayas. And aside nga po dyan, kagaya ng nabanggit ko kanina, hindi lamang po mga malalakas sa mga pag-ulan ang ina-expect natin over the weekend, meron din po mga pabugso-bugsong hangin. Para naman sa kalagayan ng ating mga karagatan, may nakataas pa rin po tayo na gale warning. Dito po sa western coast ng Ilocos Norte, sa may Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, hanggang 5 meters po yung ating mga pag-alon. So, possible po ay or possible nga po makatumba po ito ng mga sasakyang pandagat. So bawal po munang pumalaot yung ating mga kababayan dyan. But other seaboards naman po ng ating bansa, kahit wala po tayong gale warning, ay nasa katamtaman naman hanggang sa maalon po yung ating mga karagatan. So doble ingat pa rin po sa ating mga kababayang mandaragat.